Ito talaga yung hidden na walang nakakaalam nito kahit sa mga matagal na sa spiritual, kahit na sabihin mong 30 years sa spiritual, kasi dati meron tayong napasok sa sa Infinite Divine na 30 years na sa spiritual pero kumakain pa rin siya ng meat daw minsan. Meron namang iba na marami ng kakayahan dyan na sobrang kung ano-ano na yung mga nagawa nilang mga magic or ano, pero bumabalik pa rin sila sa sa meat. Kasi itong meat, kung ano yung ginagawa mo dito sa physical realm habang gising ka, yung mga action mo, kapag gabi, automatically, pumupunta tayo sa astral realm. Kaya tayo natutulog. Ang purpose talaga ng sleep is para pag nasa sleeping mode ka na, automatically, magbubukas ang portal sa'yo na astral realm. As astral realm na yan, diyan ka na mini-maintenance. Ang sleep natin is to maintenance your biological machine, itong physical body mo, or biological machine, na yung mga matrix entities na to, there is a plain sight na hidden, which is what you call, itong sa primary, itong part na, hidden sight yan, hidden plain sight. So, dyan, yan yung parang, natin yan, parang, kung meron tayo dito, kumbaga tayo dito sa baba, kumbaga, for example, nandito sa earth plane, merong plain sight na, dito, mini-maintenance tayo sa astral realm kapag natutulog na tayo. Kaya hindi talaga, wala sa rules. Ang mga source, hindi siya nakadesign na kumain ng meat. It doesn't matter kung matagal ka sa spiritual, kasi nga, it is not all about spiritual, na dahil may kakayahan ka na, akala mo high frequency ka, kaya pwede kang kumain ng meat, hindi ganun. Kasi ang totoong awakened at may awareness na tao, aware siya when it comes to energy, vibration, and frequency. At alam mo yung vibration at energy ng mga ini-ingest mo, na magiging internal frequency mo yun. Oo nga, hindi yung pagkain ang magpapadumi ng puso mo, pero lahat ng ini-ingest mo sa katawan mo, meron yung effect sa mga internal organs mo. Kaya ang tao kapag namamatay, sinasabi ng doktor na, oh may damage yung kidney niya, oh may damage yung pancreas niya, oh may damage yung puso niya. Bakit nagkaroon ng damage? Which is yung mga internal organs mo is part yun ng soul mo. So bakit nagkaroon ng internal damage? Dahil hindi sila aware sa mga ini-ingest nila. Kaya hindi yan masabi na okay lang kumain ng meat. Kasi nga hindi ang makakapagpadumi naman is hindi naman yung pagkain mo kundi yung iniisip mo. Yung ini-ingest mo, yung kinakain mo, meron din yung affect sa utak mo. Kaya nga your food affect your mood. Para siyang ripple effect, 'di ba? Kung ano yung ginagawa mo na hindi ka aware, magkakaroon yan ng domino effect. So lahat yan merong connection. Kaya hindi mo masasabi na pwede ka namang kumain ng meat, pwede ka namang kumain ng kung ano-ano. Kasi kung kaya mo namang i-manage yung mind mo, tsaka yung thoughts mo, tsaka yung heart mo, maging malinis ka lang. Pero dahil nga sa hindi mo alam kung paano mag-function yung body mo, tsaka kung ano yung consequences. So yun. Iba yung turo sa spiritual, and then when it comes to energy, vibration, and frequency. Kasi nga ang spiritual, minsan mas naniniwala sila doon sa mga binabasa nila. Hindi sila nagde-depend doon sa sarili nilang intuition at kung ano yung mga ripple effect and domino effect ng mga ginagawa nilang action. So ito na, merong energy transfer from the meat. Alam niyo yung ano niyan, alam niyo yung effect, makikita niyo yung effect. Kaya mostly dyan sa mga kumakain ng meat, kahit sa spiritual sila, makikita mo yung the way na yung binubroadcast sila is more on mga matrix information, matrix facts simulation na to. Dalawa lang yung dapat mong tandaan sa awareness mo. Kasi dito, dahil nasa duality tayo, dalawa lang yung energy dito. Yung isa, taga-kain ng energy, at yung isa, taga-ipon ng energy. So, kaya yung awareness mo, ang tinatawag na awareness, yung awareness mo talaga about sa energy expenditure mo. Nakalagay sa Bible na bakit sino ba yun? Si Moises kumakain ng meat, yung mga nasa Bible, yung mga, 'di ba, kumakain sila ng meat. And then, nakalagay sa, sa Old Testament na pwedeng ganito, pero sa New Testament, bawal yung ganito. 'Di ba kahit naman sa Ten Commandments, nakalagay dyan na bawal kang pumatay. Pero hindi yan tumutukoy sa tao lang. Pag sinabi mong bawal kang pumatay, kahit anong creatures yan, kahit anong living things yan, basta may dugo, may buhay, bawal yan, bawal. Kahit nga yung mga lamok, mga langgam, hindi mo pwedeng anuhin yung buhay nila kasi hindi naman ikaw yung nag-create ng buhay nila. Once na pumatay ka ng isang creature na gumagapang or gumagalaw,
automatically forfeited ka sa game na yan. Pero, itong rules na to, sa mga source lang, hindi siya applicable sa mga NPC or what you called soulless. So, yun nga, bakit, yun nga, may nakalagay sa Bible lang ganun. So, pero, yun nga, bawal yung, hindi, para sa akin, hindi nila naintindihan. Perception ko yun na hindi nila naintindihan kung ano yung nakalagay doon, lalo sa mga nagbabasa. Kasi nga, akala nila tumutukoy lang sa tao, pero tumutukoy yun sa lahat ng mga living things na bawal ka talagang pumatay dito ng mga creature na gumagalaw. At kahit na hindi ikaw yung pumatay sa kanila or ikaw yung nag-consume, so kung aware ka na sa energy, vibration, and frequency, so magiging aware ka kung ano yung mga frequency ng food. It is not all about dahil sa nakasulat sa scripture na pwede mong kainin or nakasulat sa Bible, nakasulat sa dahil sa kumain si Moises, okay lang. It is not all about them. It is all about you. Kasi lahat ng mga events na nangyari dito, part yan ng Matrix history. Ikaw na binigyan ka ng intuition, ikaw yung makaka-realize. Kaya nga yung game na to, every time na naniniwala ka sa external, sa mga nababasa mo, mawawala yung empowerment mo. Kasi hindi mo ginagamit yung intuition mo. That's what I mean. Binigyan ka ng intuition kasi ito yung magna-navigate sa'yo. Ito yung magna-navigate sa soul mo para ma-determine mo at makarealize ka kung ano talaga yung totoo. Kasi nga ikaw ngayon, it is not all about spiritual. Ang pag-aaral about sa spiritual tsaka sa energy, vibration, and frequency is totally different. Totally different sila.